Magandang umaga sa lahat. Naku Mare, gusto mo na bang marinig ang blind item natin for today? Nako, bilang Marites dyan ako excited pare. Ano ba yun? Panimulangan ng isang radio station. Nako, ito ang hot ngayon, Mare. Isa raw chairman. Nachichismis na bakla? Gaano kaya ka-true? Nako, kung ikaw, Mr. Y, nakikinig, sagutin mo naman ang aming mga nakalap na impormasyon. True nga ba ito o false? Talaga? Bulong mo naman sa akin pare kung sino yan. Saka binulong na nga ng partner nito. What? Napakagwapo pa naman nun. Makisig. Tsaka grabe iniidolo ng lahat. Nako, dapat masagot yan ni Mr. Y, kundi nako, lagot ang karera niya. Pinatay na nga ni Yuan ang radyo habang nagmamaneho siya. Paano ba naman kasi? Walang katuturan ngayon ang laman ng radyo na pinapakinggan niya. Sus, puro chismis. Teka, sino bang Mr. Y yung tinutukoy nila? Tanong nga ni Yuan, pero tila kinutuban na nga siya. Sarcastic na nga lamang siyang napangiti. Hay nako, napakarami talagang Marites sa mundo. Sa isip-isip nga ni Yuan. Si Yuan ay isang chairman ng kumpanya. Sa murang edad nito ay may mga sariling pagmamay-ari ni ito at kada isang araw ay milyon-milyon ang kanyang kinikita. Siya rin ang boss ng nagngangalang Trisha na kung saan sa mansyon nagtatrabaho bilang isang yaya. Maagang nagising si Trisha dahil maghahanda siya ng breakfast ng kanyang amo. Pagdating niya sa kusina, ay nakita niya si Manang Belen na isang mayordoma at nagpapasok sa kanya sa trabaho. Mabuti naman at nandito ka na, saad ni Manang Belen nang mapansin siya nito. Good morning po, masiglang bati na lamang ni Trisha na ikinatango ni Manang Belen. Dalhin mo tong pagkain kay senyorito. May sakit kasi si tati ngayon. Kaya pinauwi ko siya sa kanila at para makapagpahinga na muna si tati dahil kailangan niya talagang magpahinga at magpagaling dahil palaging sumasakit ang kanyang tagiliran. Kaya naman ikaw muna ang maghatid nito ng pagkain kay senyorito Yuan. Saad ni Manang Belen na ikinagulat niya. Ako po? Saad niya sabay turo sa kanyang sarili na ikinatango na nga lamang ni Manang Belen. Dahil sa walang magawa si Trisha, ay pumayag na siya. Kumatok ka muna sa pinto ng kwarto niya at kapag narinig mong pwede ka nang pumasok mula kay Senyorito Yuan, ay saka ka pa lamang pumasok sa kwarto niya. Pahabilin ni Manang Belen kay Trisha na ikinatango naman ni Trisha. Sige po, noted. Saad ni Trisha at pumunta na sa kwarto ni Yuan. Nang makarating na nga siya, ay iniisip niya kung kakatok siya sa pinto o hindi dahil sa natatakot siya. Pero sa bandang huli ay kumatok na nga lang siya. Come in! Sigaw ni Yuan mula sa loob ng kanyang kwarto. Nang marinig yon ni Trisha, ay binuksan niya ang pinto at pumasok. At humakbang ng 3 hakbang. Nandito na po, senyorita, ang inyong pagkain. Saad ni Trisha, habang ito ay nakayuko. Pakilagay mo na lang sa table. Saad ni Yuan. Kaya naman inilagay iyon ni Trisha sa table. Nang paalis na siya, tumingin siya sa gawin ni Yuan na kung saan ay nakatayo sa pinto ng banyo at wala itong damit na suot. Pero pagtingin niya sa direksyon ni Yuan, ay nakita niya ang seryosong aura nito. Kaya naman, ibinaling niya kaagad ang kanyang tingin sa ibang direksyon at lumabas sa kwartong yun. Nang makalabas na siya, ay napahinga siya ng maluwag. Tama nga ang sabi ng ibang kasambahay dito na nakakatakot siya. Ang kanyang aura, nakakatakot pero kahit na ganoon, ang gwapo niya. Tumigil ka, Trisha, sa pag-iisip ng ganyan. Alalahanin mong siyang boss mo. Napailing na lamang si Trisha dahil sa kanyang naiisip ngayon. Pero ang gwapo niya talaga. Anong nangyayari sa'yo? Tanong bigla ni Manang Belen na ikinawindang ni Trisha. Wala po, Manang. Sabi ni Trisha. Iniisip mo ngayon ang gwapong mukha ni Senyorito Yuan, no?
Saad ni Manang na ikinagulat niya. Teka Manang, paano yun nala? Halata kasi sa bawat galaw mo. Sabi nga ni Manang Belen na hindi na pinapatapos pa ang sabi ni Trisha. Maraming nagsasabi na hindi marunong ngumiti ang si Senyorito Yuan. Pero hindi yun totoo. Palangiti ang bata na yan. Simula nung bata pa siya at hanggang ngayon, kaya lang hindi niya yun ipinapakita sa ibang tao. Saad ni Manang sa mahinang boses na tama para marinig lang ni Trisha. Ngayon alam ko na po, huwag po kayong mag-alala, wala po akong pagsasabihan. Saad ni Trisha kay Manang na ikinatawa nito. Alam ko naman yun, kaya nga gusto kong ikaw ang ipalit sa trabaho ni Tati dahil alam kong mapagkakatiwalaan ka. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Pero pwede po bang pakiulit yung sinabi nyo na ako yung papalit sa trabaho ni Tati? Totoo ba yun? Tumango na lamang si Manang Belen. Bilang sagot sa tanong ng dalaga, tataasan ka ng sahod at dahil hindi sa'yo ipinabalik ang pagkain, yan ang sign na ayos lang sa kanya na ikaw ang pumalit sa trabaho ni Tati habang nagpapagaling siya. Hindi naman po ako makatanggi, kaya naman gagawin ko na lang po ang trabaho ko. Saad ni Trisha. Sa kabilang banda ay biglang tumunog ang cellphone ni Yuan, kaya naman kinuha niya yon at sinagot ang tawag ng kanyang kaibigan. Anong problema? Tanong ni Yuan nang masagot niya ang tawag. May kumakalat ngayon na balita sa social media tungkol sa'yo at dahil doon ay bumaba ang sales sa market ng branch natin dahil sa kumakalat na balita sa social media. Kailangan mong solusyonan ka agad ito dahil kung hindi, makakaapekto to sa kumpanya. Saad ni Ace na isang executive manager ng company. Send mo sa akin yung balita na kumakalat ngayon. Seryosong saad ni Yuan. Tignan mo na lang sa email mo. Nasend ko na yun kanina lang. Saad ni Ace, kaya naman pinatay ni Yuan ang tawag at tinignan ang kanyang email. Tinignan niya naman ang balita at napatawa na lang siya dito. Ano daw? Isa akong bakla? Saad ni Yuan. Nang mabasa niya ang article, ay napatawa dahil sa kaniyang nabasa. Nang mabasa niya yon, ay nag-isip siya kaagad ng solusyon. Pumunta naman siya sa first floor para kausapin si Manang Belen. Manang Belen, kailangan nating mag-usap. Saad ni Yuan at pumunta sa hardin at umupo sa bench na nandoon. Sumunod naman si Manang Belen. Ano bang pag-uusapan natin? Tanong ni Manang nang makaupo na nga siya sa bench at katabi niya si Yuan. Kailangan ko ng tulong niyo ngayon. Kailangan ko ng isang dalagang babae na mapagkakatiwalaan. Saad nga ni Yuan habang seryosong nakatingin kay Manang Belen. Bakit kailangan mo ng babae? Hindi natuloy ang sasabihin ni Manang nang biglang nagsalita si Yuan. Alam mo ba naman? Manang Belen, may kumakalat kasi ngayon na balita sa social media tungkol sa akin na isang bakla raw ako. Kaya naman kailangan ko ng dalaga na makapagkakatiwalaan para magpanggap bilang girlfriend ko. Saad ni Yuan. Kung ganon si Trisha. Maganda si Trisha at dalaga din at may tiwala ako sa kanya. Matalinong bata din siya kaya pwede siya. Saad kaagad ni Manang Belen na hindi man lang nagdalawang isip. Ikinakunot yun ni Yuan. Trisha? Tanong niya na nakakunot ang noo. Si Trisha. Siya yung yaya dito, yung babaeng naghatid sa'yo kaninang umaga ng yung pagkain. Saad ni Manang Belen na ikinatango na lamang ni Yuan. Pwede na rin siya. Kung ganon, papuntahin niyo siya mamayang hapon sa office ko. Seryosong saad ni Yuan at tumayo na at pumunta sa parking lot at sumakay sa kanyang kotse at lumabas ng mansyon. Pumunta na rin naman si Manang Belen sa loob at pinuntahan si Trisha na nagwawalis ng sahig. Trisha, halika muna rito. Tawag ni Manang kay Trisha. Bakit po? Tanong ni Trisha nang makalapit siya sa gawin ni Manang Belen. Mamayang hapon, pumunta ka sa office ni Sir Yuan. Kakausapin ka raw niya. Saad ni Manang na ikinatango ni Trisha. Bakit daw po? Tanong ni Trisha. Malalaman mo mamaya kapag nakausap mo na siya.
Pwede mo nang ituloy ang iyong ginagawa para matapos na at makapagpahinga ka na. Saad ni Manang Belen. Kaya naman bumalik na nga sa pagwawalis si Trisha at pagkalaan ng ilang minuto ay natapos na rin niya ang pagwawalis. At dahil tapos na ang kanyang trabaho ay pumunta na nga siya sa kanyang kwarto at humiga sa kanyang kama dahil pagod ang kanyang katawan at nangangalay din ang kanyang mga balikat dahil sa pagwawalis niya kanina pa. Nang sumapit na ang hapon, nakabalik na rin si Yuan. Pumunta naman si Trisha sa office nito. Kumatok muna siya nang makarating siya sa office ni Yuan. Kinakabahan din siya ngayon dahil sa kanyang iniisip na baka paalisin na siya sa kanyang trabaho dito. Come in! Nang marinig ngayon ay binuksan na nga niyang pinto at dahan-dahang pumasok sa opisina ni Yuan. Sit! Maautoridad na sabi ni Yuan, kaya naman umupo si Trisha sa upuan na nasa harap ni Yuan. Pumunta po ako dito dahil pinapatawag niyo daw po ko at gusto niyo raw po akong makausap. Saad ni Trisha habang ito ay nakayuko. Here. Saad ni Yuan at sabay lapag sa mesa ng isang papel. Kunin mo at basahin mo ng mabuti ang nakasulat dyan. Saad ni Yuan kaya naman kinuha yun ni Trisha at binasa ang isang kontrata. Magpanggap ka lamang na girlfriend kita at babayaran kita. Kada isang buwan ay may matatanggap kang 40,000. Kapalit ng pagpapanggap mo, bibigyan din kita ng oras para makapagdesisyon at bukas ng umaga, sabihin mo sa akin ang naging desisyon mo, okay? Saad ni Yuan. Sa sobrang gulat, naiwan na lamang si Trisha doon na nakatulala. Sumapit ang gabi, ay nag-iisip si Trisha kung tatanggapin niya pa ang alok ng kanyang boss o hindi. Kung tatanggapin niya ang trabaho sa isang buwan, may sahod na matatanggap siyang 40,000 at maidadagdag niya yun sa kanyang ipon. Malaking halaga yun, kaya hindi na nga niya palalampasin at saka magpapanggap lang naman siya. Saad ni Trisha sa kanyang isipan. Pagkaumaga ay maagang nagising si Trisha at pumunta sa kusina matapos makapaghilamos ng mukha niya. Good morning po! Bati ni Trisha kay Manang Belen at sa ibang yaya na nandoon sa kusina. Magandang umaga din sa'yo, Iha. Saad ni Manang Belen. Ito ang kape ni Sir. Dalhin mo to sa kanyang opisina. Kinuha naman niya ni Trisha at pumunta na nga dito. Kumatok muna siya, saka lamang pumasok ng marinig ang permiso. Ito na po ang kape ni Sir. Saad ni Trisha at inilapag niya ang baso sa mesa. Nang dahan-dahan nung biglang, What is your decision? Seryosong tanong ni Yuan kay Trisha. Sige po, tinatanggap ko po ang trabaho. Mabuti kung ganun. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Ngayon na ang simula ng pagpapanggap. Saad ni Yuan at uminom ng kape. Tumango na lamang si Trisha bilang sagot niya sa sinabi ni Yuan at umalis na doon at pumunta siya sa kanyang kwarto. Nang pagkatapos ng maligo ay pumunta siya sa cabinet kung saan nandoon ang mga damit niya. Kinuha niya naman ang isang dress at isinuot ito. Nang matapos na siyang magayos, ay lumabas na nga siya sa kanyang kwarto pero nagulat ito nang makita niya si Yuan na nakatayo sa harap ng pintuan ng kanyang kwarto. Magsasalita na nga sana si Yuan at magrereklamo na ang tagal naman nitong magbihis. Pero nang makita nga niyang babae, tila speechless nga siya at napanganga na lang dahil sa sobrang gandang-ganda siya dito. Kulang na nga lang pasukin nga ng langaw ang kanyang bibig. Sir, yung bibig niyo po. Bulong na nga lamang ng babae at tila nahiya pa nga si Yuan. Halika na. Saad ni Yuan at lumakad papunta sa parking area. Sumunod na lang din si Trisha at sumakay ng kotse. I'm not your driver. Saad ni Yuan kaagad, kaya bumaba nga si Trisha at lumipat sa front seat. Nagulat na nga lamang siya. Nang biglang parang may hinihintay nga si Yuan. Palingalinga nga lang ang babae. Pero ngayon palapit na nga ng palapit si Yuan sa kanya. Napapikit na nga lamang itong si Trisha dahil nga iniisip niya na parang halikan siya nito. Konting-konti na nga lamang ay magdidikit na nga ang kanilang mga labi nang biglang bumulong nga sa kanyang lalaki.
Yung mata mo, may muta. Bulong nga niya sa babae. Napahiya tuloy si Trisha dahil hindi naman pala siya halikan nito at aayusin lang naman ang kanyang seatbelt. Napailing na nga lamang siya pero sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Nakita rin niyang sarcastic na ngumiti sa kanya ang lalaki. Pupunta tayo ngayon sa family ko. Pagbutihan mo ang pagpapanggap. Ang dahilan nito ay ang kumakalat na balita ngayon na isa raw akong bakla sa social media. Nakakatawa. Saad ni Yuan habang si Trisha naman ay tahimik lang. Nang makarating na nga sila sa bahay ng magulang ni Yuan, ay kaagad silang pumunta sa sala kung saan naghihintay doon ang parents nito. Mom, Dad, saad ni Yuan nang makarating na siya sa sala samantalang si Trisha ay nakasunod lang sa kanyang likuran dahil kinakabahan nito. Oh, nandito pala kayo. Umupo na kayo. Saad ng mommy ni Yuan at umupo naman sila. Teka, siya ba ang sinasabi mo sa akin kanina na girlfriend mo? Saad ni Carmela, ang mommy ni Yuan. Tumango na lamang si Yuan bilang kasagutan sa katanungan niya. Ilang taon ka na ba, iha? Tanong ng mommy ni Yuan nang makaupo sila sa sofa. 25 po, saad ni Trisha. Ah, 1 taon lang pala ang tanda ni Yuan sa'yo. Ang ganda mong dalaga. Kahit simple ka lang, naaalala ko tuloy sa'yo ang kabataan ko noon. Saad ni Carmela at ngumiti dito na sinuklian din ni Trisha. Mabuting kumain na lang muna tayo kasi lalamig ang pagkain. Saad ng daddy ni Yuan na sinang-ayunan naman nila. Biglang ang inakbayan siya ni Yuan at saka nilapit nga ang katawan nito sa kanya. Galingan mo sa pagpapanggap, remember. Kaya dapat touchy tayo sa isa't isa. Kinabahan nga na naman doon si Trisha. Oo na, sagot nga nito. Wow, ang sweet niyo naman. Kakain na nga lang tayo. Parang magpi-PDA pa kayo. Pagbibiro pa nga ng ina nitong si Yuan. Napatawa na nga lamang sila. Ano ang trabaho ng pamilya mo, Trisha? Tanong ng daddy ni Yuan na ikinatigil ng pagsubo niya ng pagkain. Tumingin naman siya kay Yuan na nakatingin din sa kanya. May negosyo po kami, pero maliit lang po yun. Saad ni Trisha na ikinatango ng daddy ni Yuan. Ikaw, anong trabaho mo? Tanong ulit nito. Isa siyang sekretary. Saad ni Yuan na ikinatango naman ng daddy nito. Kailan kayo magpapakasal? Tanong ng mommy nito na ikinagulat ni Trisha pero hindi niya yon pinahalata. Kailangan niyang galingan ng pagpapanggap. Wala pa kaming balak na magpakasal, Mom. Dadahan-dahanin lang namin. Saad ni Yuan na ikinatango naman ng mommy nito. Pagkalaan ng ilang oras, ay napagpasyahan naman nilang umalis na, kaya naman nagpaalam na sila. Hininto naman ni Yuan ang kotse nito. Bumaba naman si Yuan, kaya naman bumaba din ang kotse si Trisha. May pupuntahan tayo. Saad na naman ni Yuan ang makalapit sa gawin ni Trisha at hinawakan nito ang kamay ni Trisha papasok sa isang mall. Habang si Trisha naman ay nakatingin sa kamay ni Yuan na nakahawak sa kamay niya. Malakas din ang tibok ng kanyang puso. Merong kumukuha ng picture sa atin ngayon, kaya ayusin mo ang pagpapanggap mo. Saad ni Yuan, bulong lamang niya ito habang hindi binibitawan ang kamay ni Trisha. Napatango na nga lamang ang babae at ngumiti dito kay Yuan. Good afternoon, sir. Bati ng sales lady. Han, pumunta ka na. Sa gusto mong pagbilhan ng damit. Saad ni Yuan kaya naman lumapit naman si Trisha sa mga damitan at tinignan ang mga price ng damit. Halos ang presyo ng damit ay ang 2 sahod na niya bilang yaya. Marami pa naman akong mga damit, Han. Kaya naman hindi na muna tayo bibili ngayon sa susunod na lang. Saad ni Trisha at ngumiti ng pilit dito. Sigurado ka? Saad ni Yuan at tumango na nga lamang si Trisha bilang sagot. Kaya naman umalis na nga sila doon. Hinawakan ulit ni Yuan ang kamay ni Trisha na ikinabilis ng pagtibok ng puso niya. Malalim na ang gabi at si Trisha hindi pa rin natutulog at pagulong-gulong lang sa kama. Sa kabilang banda naman ay hindi pa rin natutulog din si Yuan at busy ito sa kanyang ginagawa. Kinuha niya naman ang phone niya at tumunog ito, hudyat na may tumatawag. Hello,
Bungad niya nang masagot niya ang tawag ni Troy. Maayos ng lahat dahil sa ginawa mo. Sa tingin ko, kumuha ka lang talaga ng babae para magpanggap na girlfriend mo, hindi ba? Saad ni Troy mula sa kabilang linya. Wala ka na bang sasabihin? Naiirita na tanong ni Yuan. Yun lang. At saka bukas, pumunta ka na dito sa kumpanya. Ilang araw ka nang hindi pumupunta dito at kailangan mong mag-attend ng meeting bukas ng umaga. Pagkatapos sabihin niya ni Troy ay pinatay na nga niya ang tawag, kaya naman itinuon ulit ni Yuan ang kanyang mga mata sa laptop niya. Nang matapos na ang kanyang ginawa, ay pumunta na nga siya sa kanyang kwarto at natulog na. Lumipas nga ang araw, weeks at ilang buwan, tila naging mas malapit nga sa isa't isa. Itong si Yuan at si Trisha, nang hindi sinasadya, paano ba naman kasi sila ang madalas na magkasama. Hanggang sa isang araw nga, nag-stargazing nga sila habang namamasyal. Nagpasama kasi sa kanyang lalaki. Sa kanya na kasi nasanay na magpasama si Yuan sa tuwing lalabas o gusto nitong mag-relax. Wow, nakita mo ba yun? Shooting star! Masayang sabi nga ni Trisha. Nakapag-wish ka ba? Tanong nga nito kay Yuan. Ha? Oo naman. Ano namang wish mo? Huwag kang mag-alala, secret lang natin. Sabi nga sa kanya ni Trisha. Sigurado ka? May wish kasi akong kakaiba. Baka magulat ka. Hindi no. Okay lang yun, baka normal lang naman yung wish mo. Sige na, ano yun? Trisha, I want to court you. At ang wish ko, sana pumayag ka. Huwag kang mag-alala. Bibigyan naman kita ng panahon para makapag-isip. Nagulat nga si Trisha sa tanong ng lalaki sa kanya. Hanggang sa natapos nga ang gabing yun na parang nagkaroon ng awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Nang matapos ang pangyayaring yun, ay umiiwas si Trisha kay Yuan. Habang abala ito sa garden, ay hindi naramdaman ni Trisha na palapit pala sa kanyang gawi si Yuan. Mataas ang araw ah, bakit nandyan ka pa? Tanong ni Yuan nang makalapit siya kay sa gawi ni Trisha. Ay butike! Yun ang lumabas sa bibig ni Trisha nang biglang magsalita mula sa kanyang likuran si Yuan at napahawak din siya sa kanyang dibdib dahil sa gulat. Napatawa naman si Yuan nang makita nito ang reaksyon ni Trisha. Ngayon ko lang nalaman na may butiki pala sa garden. Saad ni Yuan at ngumisi pa ito. Ano bang iniisip mo at nanggugulat ka? Ikaw, ano bang iniisip mo at nagulat ka? Balik na tanong ni Yuan at nakangiti pa ito nang malapad kay Trisha. Tumayo naman si Trisha nang makabawi na siya mula sa pagkagulat at hinarap si Yuan. Ano po ang ginagawa niya sa inyo rito? Di ba may trabaho kayo ngayon? Dapat nasa kumpanya kayo ah. Saad ni Trisha. Pinapagalitan mo ba ako dahil hindi ako pumunta sa kumpanya? Tanong ni Yuan at itinaas pa nito ang kanyang kilay. Hindi naman po sa ganun. Agarang sagot ni Trisha na ikinatawa naman ni Yuan. Tungkol pala doon sa paniligaw ko, wala ka pa rin desisyon? Diretsahang tanong ni Yuan. Tanging saad ni Trisha na hindi alam kung ano ang kanyang sasabihin. Kahit ayaw mo kong bigyan ng permiso na ligawan ka, liligawan pa rin kita Trisha Almero. Saad ni Yuan at kinindatan pa nga si Trisha at umalis na nga doon sa hardin. Napanguso na lang si Trisha dahil sa sinabi nito sa kanya. Tinapos na lang ni Trisha ang kanyang ginagawa nang matapos na siya ay pumasok siya sa loob ng mansyon at dumiretso sa kusina. Oh, mabuti naman at nandito ka na. Kumain ka na. Saad ni Manang Belen nang makita nito si Trisha sa kusina at tumango na lamang si Trisha at kumuha ng kanyang plato para makakain na siya. Kinaumagahan ay pumunta si Yuan sa kusina at lumapit sa coffee maker habang naghihintay siya at binuksan niya ang refrigerator at nakitang kaunti na lang ang laman nun. Nang maisali na niya ang kape, sa kanyang baso ay pumunta na nga siya sa dining at nakita nga niya si Manang Belen. Magandang umaga sa inyo rito, bati ni Manang. Kaunti na lang po ang laman ng refrigerator at paubos na rin ang stock, kaya naman ako na lang mag-grocery pero kailangan ko ng kasama. Para-paraan na sabi nga ni Yuan. Kung ganon, si Trisha na lang po ang isama nyo. Suhestyon naman ni Manang na sinang-ayunan din naman ni Yuan.
Sasabihan ko na siya ngayon para makapaghanda na siya. Saad ni Manang at umalis na doon sa dining area. Pagkatapos, napangiti ng bahagya si Yuan. Pumunta sa gawin ni Trisha, ang babae at abala sa paglilinis. Trisha, magpapasama daw sa iyo si Sir Yuan na maggrocery. Saad ni Manang Belen nang makalapit na sa gawin ni Trisha na ikinalingon ito at ikinatigil sa kanyang ginagawa. Ha? Bakit ako po? Ikaw kasi ang gusto niyang makasama sa pag-grocery. May reklamo ka ba? Napatango na nga lamang si Trisha at pumunta sa kanyang kwarto para magbihis ng damit. Nang matapos na siya, ay pumunta siya sa dining area. Nandun na si Senyorita sa parking space. Pumunta ka na lang doon. Saad ng isang yaya na naglilinis ng mesa at tumango na lamang si Trisha at pumunta na nga. Nakita nga niya si Yuan na naghihintay sa kanya. Kaagad na nga rin siyang sumakay sa front seat at pumunta na nga sila ng mall na pagmamay-ari din ni Yuan. Nang makapasok sila, ay kaagad din silang binati ng mga staff na nakakita sa kanila. Habang naglilibot sila, ay may mga bulong-bulungan na narinig si Trisha. Di ba yan yung girlfriend ni Yuan Del Ferro? Maganda pala siya sa malapitan. Iyan ang mga narinig ni Trisha. Nagtaka naman siya nang makilala siya ng ibang tao dahil hindi naman talaga siya nag-ayos ng bongga. Napalingon naman si Yuan kay Trisha at nakita niya itong nakayuko na nakasunod sa kanya at nakita niya ang ice cream na malapit sa kanilang gawi kaya pumunta naman doon ng lalaki at kumuha ng isa. Trisha, halika dito. Tawag ni Yuan kay Trisha pero hindi man lang gumalaw sa kanyang kinatatayuan at abala ito sa pagtingin ng mga dolls na nandoon nakadisplay. Trisha Almero. Mahinang sigaw ni Yuan na ikinabaling din naman ni Trisha sa kanya at sinenyasan naman niya na lumapit sa kanya kaya naman lumapit na nga rin si Trisha sa gawin ni Yuan. Heto, saad ni Yuan sabay abot ng ice cream na kinuha kanina. Tinignan naman siya ni Trisha nang nagtataka. Para sa'yo yan, kainin mo. Saad ni Yuan kaya naman kinain na nga yun ni Trisha. Salamat po ha. Kaagad na niligay ni Yuan ang kanyang hintuturo sa bibig nito para hindi matuloy ang sasabihin ni Trisha. Halika na. Sumunod na lang si Trisha kay Yuan nang pumunta sila sa cashier. Kaagad naman na binalot nila ang mga kinuha ni Yuan. Pakilagay na lang sa kotse ko yan. Utos ni Yuan na sinunod naman ng mga staff. Hindi ka po magbabayad ng mga binili nyo? Tanong ni Trisha nang palabas na nga sila ngayon ng mall. Pagmamay-ari ko ang mall na to. Ba't pa ako magbabayad? Saad ni Yuan na ikinagulat ni Trisha. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Yuan kay Trisha nang makalabas na nga sila sa mall. Busog pa po ako eh. Saad ng babae at napatango na lamang si Yuan at pumunta na nga sa kotse nito. Pinagbuksan din siya ni Yuan ang pintuan. Kailangan pa bang buhatin kita? Pagbibiro ni Yuan kaya naman kaagad na pumasok si Trisha at umupo na nga sa front seat. Napangiti na lamang si Yuan sa inasta ng dalaga. Habang bumabiyahe nga sila, ay napansin ni Trisha ang Idol Cafe at napansin naman niya ni Yuan. Sigurado ka bang hindi ka gutom? Tanong ulit ni Yuan habang bumabiyahe sila pa uwi. Busog pa ako eh. Natigilan naman si Trisha nang biglang tumunog ang kanyang tiyan. Tumawa naman si Yuan. Ibinalik naman ni Yuan ang sasakyan papunta sa Idol Cafe. My treat. Saad ni Yuan at lumabas na ng kanyang kotse. Ganon din si Trisha. Napangiti naman ng malawak si Trisha nang makapasok siya sa loob kasi ang ganda ng mga disenyo doon at kaagad na rin silang naghanap ng maupuan. Here's the menu. What's your order, ma'am, sir? Kinuha naman ni Trisha ang menu. Ano po sa inyo? Tanong ni Trisha. Ikaw na lang ang pumili. Saad ni Yuan na ikinatango naman ni Trisha. Chicken pops, Korean spam with kimchi rice, kimchi burger, salad at saka ito. Umalis naman na ang waiter para kunin ang kanilang order. Yan ba talaga yung hindi gutom? Natatawa nga na tanong ni Yuan. Napakamot na nga lamang ng ulo ang inosenteng yaya. Anong pangalan ng boy band na to? Tanong bigla ni Yuan dahil wala nga siyang maisip na topic. Yan po, BTS po.
Ano namang ibig sabihin ng BTS? Tanong ulit niya. Bangtan Sonyeondan po ata? Saad naman ni Trisha. Ah, so fan ka pala niyan. Napatawa pa nga ang lalaki. Hindi naman po masyado, pag may time lang. Kaso, masyado pong busy eh. Pero pangarap ko po talaga dito sa Idol Cafe na to. Dito po kasi yung mga gustong puntahan ng mga fan ng BTS group. Pag-e-explain nga niya. Makalipas nga ang ilang minutong pagkwekwentuhan ng kung ano-ano, dumating na nga rin ng waiter at sabi nga nito, meron po kaming unlimited edition kiss, your bias, sino po ang bias nyo? Tanong ng waiter. Naguguluhan naman itong si Yuan sa tanong nito dahil hindi niya magets. Si Taeyong na lang sa akin at saka sa kanya ay si Worldwide Handsome na lang, sabi nga ng babae na muling ipinagtaka ni Yuan. Hindi ko maintindihan yung mga pinag-uusapan niyo. Akala ko, tinatanong ako kung may gusto ba akong ikis dito eh. Sasabihin ko sana ikaw. Pagbibiro pa nga ni Yuan. Napakamot na nga lamang ang babae. Katahimikan ang namuos sa pagitan nila habang tinatahak ang daan pa uwi. Gusto mo bang umattend ng concert nila? Basag na katahimikan ni Yuan na ikinatingin ni Trisha sa kanyang gawi. Opo sana, kaya lang wala naman akong perang pamasahe papuntang South Korea at pambili ng ticket kahit may concert sila dito. Maliit pa lang kasi ang ipon ko. Saad ni Trisha at napatango naman si Yuan. Nang makarating na nga sila ay kaagad na sinalubong sila ng mga yaya para kunin ang kanilang grocery. Isang araw, abala si Trisha sa paghuhugas ng plato at tinutulungan din naman siya ni Manang Belen na pinupunasan ng pinggan at nilalagay ito sa lagayan. Nang matapos na sila, ay aalis na sana sila doon sa kusina pero biglang pumasok si Yuan dito. May kailangan po ba kayo, senyorito? Tanong kaagad ni Manang Belen. Meron po, kaya lang. Sasabihin ko kay Trisha. Saad ni Yuan at tumingin sa gawin ni Trisha na naghihintay din kung ano ang kanyang sasabihin. Trisha, maghanda ka na ng mga gamit mo. Aalis tayo mamayang gabi. Pupunta tayo ng South Korea. Nag-leave ako ng 1 linggo sa kumpanya para magbakasyon at ayaw kong mapagod sa bakasyon ko. Kaya naisipan kong isama kita. Papunta doon. Alam mo namang ikaw nagpaparelax sa akin eh. Tsaka para may maghandaan na rin ang pagkain ko. Tsaka Manang, pakitulungan niyo na po akong pag-impake ng mga gamit ko. Tila nahihiyangang saad ni Yuan at umalis na nga doon sa kusina. Napangiti naman si Manang Belen. Pagkatapos ay sumunod na nga rin sa kanyang boss para mag-impake na nga ng mga gamit. Samantalang si Trisha naman, nagulat nga sa biglang sinabi sa kanya ni Yuan. Bakit naman bigla-bigla pupunta sila ng South Korea? Dumiretso na nga lang sa kanyang kwarto ito at nag-impake dahil wala naman talaga siyang choice. Kailangan niyang sundin ang kanyang amo. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi, pumunta na nga sila kaagad ng airport. Sumakay na nga rin sila ng eroplano at si Trisha naman, hindi ito umiimik hanggang sa dumating nga sila sa Incheon Airport. Na-jetlag ata siya dahil first time niyang sumakay ng eroplano. Pumunta naman sila sa parking lot ng airport at hinanap ang kotse ng kanyang kaibigan hanggang sa nakita na nga niya ito. At dumiretso na nga sila sa hotel na pansamantala nilang tutuluyan. Kinaumagahan maagang nagising si Trisha. Ang kwarto nila ay 2 kaya naman hindi sila magkasama sa pagtulog. Kaya naman nakahinga ng maluwag si Trisha. Akala niya mangyayari din yung mga napapanood niya sa K-drama na sa iisang kwarto lang magsasama ang 2 dahil iisa lang ang kwarto. Matapos maghilamos ay lumabas na nga rin siya ng kwarto at nagpunta ng kusina at nakita nga niya si Yuan na nakaupo. Masuyong saad nito. Kain na. Binuksan ang pizza at ang ramen na pinadeliver niya. Umupo naman doon si Trisha. Tsaka nga pala, maghanda ka, may pupuntahan tayo. Nagtatakang tanong ni Trisha. Saan na naman po tayo pupunta? Kayo po palagi niyo na lang po akong sinusurpresa. Meron kasing concert ang BTS ngayong araw. Kaya naman manonood tayo ng concert nila. Bumili rin ako ng ticket. Saad ni Yuan at inilapag niya sa mesa ang 2 ticket na binili niya.
Tinignan naman yun ni Trisha. Nagulat siya nang sa VIP pa talaga ang pwesto nila. Sir, bakit po kayo bumili nito? Ang mahal siguro ng bayad nito. At saka, sigurado po ba kayong sasama kayo sa akin sa concert? Okay lang yon. Kung anong gusto mo, dapat gustuhin ko na rin. Dahil masaya ako kung saan ka masaya. Yan ang dahilan kung bakit kita sinama rito. Kasi ang sabi mo, gusto mong manood ng concert nila at makita sila ng personal. And your wish is my command. Maraming salamat po, senyorito, pero hindi niyo naman po kailangang gawin to eh. Napaka-effort niyo naman po. Bakit hindi? Di ba nga sabi ko, papatunayan ko sa'yo na totoo ang gusto kong mangyari na ligawan ka. Makalipas ang ilang oras ay nagsimula na nga rin ang concert ni Trisha. Todo cheer at sigaw, ang lawak din ng muka at ngiti nito. Samantala naman si Yuan nakaupo lang ito sa tabi ni Trisha na parang bodyguard ng babae dahil nakatuon lang ang paningin nito kay Trisha at pinagmamasdan ang masayang gestures at mukha nito. Matapos kantahin ng BTS ang Life Goes On, ay pumunta sila sa backstage kaya naman umupo si Trisha sa kanyang upuan. Grabe, mas pogi pala si Taeyong at ang ibang member sa personal. Saad ni Trisha kay Yuan. Tumango lamang si Yuan bilang pagsang-ayon kahit hindi naman niya talaga naiintindihan ang sinasabi nito dahil hindi naman niya kakilala ang members ng K-pop idols na to. Mas pogi pa nga ako sa kanila eh. Pabulong na saad pa nga nito. Ha? May sinasabi ka? Tanong ni Trisha. Umiling lang si Yuan. Napatayo naman ulit si Trisha nang nagsimula naman kumanta ang BTS group muli. Pwede mo ba akong picturean? Pasensya na. Kailangan lang. Tanong ni Trisha kay Yuan na ikinatawa naman ng lalaki at kinuha na nga niya ang cellphone ni Trisha at kinuhanan nga ito ng litrato. Nang matapos ang concert ng BTS, wala ngang mapagsidlan. Nang saya ang babae. Kaagad din naman silang umuwi para magpahinga na muna dahil nakakapagod din palang umattend ng concert, lalo na kapag sobrang dami ng manunood. Pero lahat yun, tiniis ng isang seryoso na CEO para sa kanyang nililigawan na yaya. 3 araw pa nga sila na malagi doon at namasyal. Kumain din sila sa iba't ibang Korean restaurant at tinry ang mga Korean cuisines na hindi masyadong sikat sa Pilipinas, mga street foods. Pero hindi lang yon ang nangyari dahil may iba pa. Pagkatapos nga nito, bumalik na nga sila ulit ng Pilipinas at gabi na rin sila nakarating ng mansyon. Gabi na at hindi pa rin natutulog si Trisha. Tila iniisip pa rin ang nangyari sa South Korea at hindi nga siya makapaniwala. Abala tuloy ito sa panonood ng movie nang mawala nga yun sa kanyang isipan. Napatigil naman siya sa panonood nang biglang may nag-send ng message sa kanya. Open your door. Nagtaka naman siya sa kanyang binasa at ang number na nag-message sa kanya ay hindi ito nakasave. Napagpasyahan na nga lang niyang buksan ang pinto ng kanyang kwarto. Laking gulat niya nang nandoon si Yuan sa tapat, nakatayo sa harap ng pinto. Bakit po kayo nandito, senyorito? Bakit ang tagal mo buksan ang pintuan? Tanong din ni Yuan at hindi sinagot ang tanong ni Trisha. Hindi mo ba ako papapasukin? Tanong ulit ni Yuan na hindi man lang nagsasalita si Trisha at nang mapansin niyang wala itong balak na papasukin siya sa kwarto. Sige, pasok po kayo. Saad bigla ni Trisha nang sinamaan nga siya nito ng tingin. Pinuksan niyang malaki ang pinto at pumasok din naman si Yuan. Heto, para sa'yo. Saad ni Yuan sabay abot ng isang katamtamang laki ng teddy bear at kinuha naman ni Trisha ito. Ang pangalan niya ay Kao. Saad ni Yuan. Bakit niyo po ako binigyan ng ganito? Nakita ko kasi yan kanina sa store at napaka-cute. Kaya yun, naisipan kong bilhin at ibigay sa'yo. Tsaka naisip ko na kapag namimiss mo ko, pwede mong kausapin at yakapin. Pagbibiro pa nga ni Yuan in a serious way. Napakunot noon na nga lamang si Trisha.
Pagkatapos abot ang teddy bear pero sa totoo lang, tila namumula na nga ang kanyang pisngi. Maraming salamat po senyorito Saad nga nito. Paano niyo nakuha ang number ko? Secret. Saad ni Yuan. Sige po, maraming salamat po ulit dito Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko kapag tayo lang dalawa. Yun lang. Sige, good night. Tila nahihiya at inosente pang ang sabi ni Yuan. Hindi akalain ni Trisha na ang isang strikto na kagaya niya ay may soft spot din pala, lalo na pag nagkakagusto. Sige, good night din po. Pahabol ni Trisha sabay na pangiti. Nilagay ni Trisha ang teddy bear sa kanyang kama at may nakita nga siyang sulat doon kaya naman kinuha niya. Have a sweet dreams, Miss Trisha Almero. Napangiti naman si Trisha nang mabasa niya ang sulat. Kinuha niya naman ang kanyang cellphone nang mag-vibrate ito. Hingi lang ako ng permission. Pwede ba kitang mapanaginipan ngayong gabi? Message nga ni Yuan. Napailing na nga lamang ng ulo si Trisha dahil pati ang mapanaginipan siya, hihingi pa siya ng permiso mula sa kanya. Matulog na po kayo ng mahimbing dahil papasok ako sa panaginip niyo. Sinend naman niya ni Trisha pagkatapos ay pinatay na nga niya ang kanyang phone upang matulog na dahil malalim na ang gabi. Kaw, tingnan mo yung daddy mo, parang nababaliw na dahil hihingi pa sa akin ng permiso na mapaniginipan niya ako. Saad ni Trisha sa teddy bear at niyakap ito. Kinaumagahan ay maagang nagising si Trisha at pagkatapos niyang uminom ng kape ay dumiretso na nga siya kaagad sa garden para magdilig ng mga halaman doon. Nang matapos na siya ay pumunta na nga siya sa kusina at ang lahat ng mga kasambahay ay abala na ikinataka nila. Oy, Rika, abala ang lahat, anong meron? Tanong ni Trisha nang makita niya si Rika na isa ring kasambahay na naguhugas ng mga plato. May gaganaping party mamayang gabi at kaninang umaga lang sinabi ni Senyorito at maraming pupunta dito ng mga mayayamang tao at balita ko nga pupunta din dito yung ex-girlfriend ni Senyorito. Saad ni Rika at hininaan nga lang ang kanyang boses sa kanyang huling sinabi. At saan mo naman nakalap ang balitang yan? Tanong nga ni Trisha. Yun kasi ang sabi ng isang kasambahay. Narinig niya lang daw nang naglilinis siya sa office ng Senyorito. Kaya yun, nabanggit niya yung bruhang ex niya. Bruha? Napatango naman si Rika sa tanong ni Trisha. Matagal na kasi akong nagtatrabaho dito at naabutan ko pa ang ex-girlfriend ni Senyorito. Alam mo bang mabait lang siya kapag nasa harapan niya si Senyorito, pero kapag nakatalikod, naku, lalabas na ang pangit na ugali. Maganda nga, pero pangit naman ang ugali. Mahabang litanya nga ni Rika na ikinatango naman ni Trisha. Ang gaganaping party mamayang gabi, para saan ba yun? Nagtatakang tanong naman ni Trisha. Dadating kasi yung kapatid na babae ni Senyorito mamayang tanghali. Matagal na rin na nanatili ang kapatid ni Senyorito sa London. Kaya naman gusto ng parents niya na magkaroon ng party at dito gaganapin sa mansyon ni Senyorito. Napatango naman si Trisha at ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang ginagawa at hindi na umimik pa. Nang papalubog na ang araw ay may mga dumarating na ring iba pang bisita. Kapatid naman ni Yuan na babae na si Kara ay dumating na din. Makalaan ang isang oras ay marami ng tao kaya naman abala ang lahat ng mga kasambahay sa paghahanda ng pagkain. Dahil tapos na ang trabaho, pwede na kayong magbihis. Saad ni Manang Belen na ikinangiti ng malapad ng mga kasambahay. Kinuha naman ni Trisha ang kanyang cellphone at nag-vibrate at nakita niya ang message ni Yuan. Pumunta ka dito sa garden. Nang mabasa niya ang message nito ay kaagad nga itong pumunta at dumiretso sa duyan kung saan siya hinihintay ni Yuan. Sir, bakit niyo po ako pinapapunta dito? Umupo ka muna. Heto, ano po to? Tanong ni Trisha nang matanggap niya ang isang paper bag na binigay sa kanya ni Yuan. Gusto ka makilala ng kapatid ko dahil nalaman niya na may girlfriend ako. Kaya naman ngayon, magpanggap ka ulit na girlfriend kita. Suotin mo na yan at magayos ka. Para hindi ka makilala ng ibang kasambahay dito at saka hintayin kita dito. Sige po, punta na po ako sa kwarto ko. Paalam nga ni Trisha pero ang totoo, kinakabahan nga siya at pumunta na nga siya sa kanyang kwarto.
Kinuha niya naman ang dress na ibinigay sa kanya ni Yuan at isinuot yon. Ang suot niyang dress ay yellow spaghetti strap v-neck ruffle dress. Halos lumitaw nga ang kanyang maputing balat dahil sa kulay ng dress na suot niya. Inulugay niya rin ang kanyang mahabang buhok na hanggang bewang niya. Naglagay din siya ng light makeup at nag-lip tint din siya. Tinignan naman niya ang kanyang kabuuan sa salamin hanggang sa napagpasyahan nga niyang lumabas na sa kanyang kwarto. Tumingin muna siya sa kaliwa at kanan, baka merong tao. Nang wala siyang makita ay kaagad siyang lumabas at pumunta sa garden na naghihintay si Yuan sa kanya. Nandito na po ako. Saad ni Trisha na ikinalingon sa kanyang direksyon ni Yuan. Ang ganda mo. Sabi niya sabay halik sa kanyang noo. Hindi rin kaagad nakagalaw si Trisha dahil nabigla siya sa ginawa sa kanya ni Yuan. Let's go? Saad ni Yuan at kinuha ang kamay ni Trisha. Napansin naman ni Trisha na nagpalit ng suot na damit si Yuan. Gray suit, black turtleneck at black leather loafers ang suot nito ngayon na mas ikinagwapo nga niya. Oh, nandito ka na pala kuya eh. Saad ni Kara nang mapansin niyang palapit sa kanilang gawi sila Yuan at Trisha. Napatingin naman doon si Lumi na ex-girlfriend ni Yuan. I'm sorry na late kami. Saad ni Yuan. Babe, ito pala si Kara, my sister. Kara si Trisha, my girlfriend. Pagpapakilala naman ni Yuan kay Trisha. Hi, nice to meet you. Saad ni Kara at naglahad pa nga ng kamay para makipag-shake hands at tinanggap naman niya ni Trisha. Nice to meet you too. Saad nga niya at ngumiti na sinuklian naman ni Kara. Ito pala si Troy at si Lumi. Pagpapakilala ni Yuan. Nice to meet you. Saad naman ng dalawa. Nice to meet you too. Bro, dumating na si Mr. Janes at gusto kanya makausap. It's all about business. Ang pag-uusapan nyo. It's all about business. Saad nga nito at ibinaba ang kanyang baso na may lamang wine. Babe, alis na muna ako ha. Pagpapaalam ni Yuan na ikinatango din naman ni Trisha at umalis na rin sila at pumunta kay Mr. Janes na isang businessman. Iwan ko muna kayong dalawa, magbabanyo lang ako. Saad nga ni Kara at umalis na nga rin doon. Samantala si Trisha naman ay hindi mapakali sa kanyang inuupuan. By the way, gaano na kayo katagal ni Yuan na in a relationship? Pang-uusisa nga ni Lumi na ikinatingin ni Trisha sa gawin nito. Year. Tipid na saad ni Trisha. Year? Nagtatakang tanong ni Lumi na hindi naiintindihan ang sinabi ni Trisha. Oh, pasensya na ha, kung tipid akong magsalita. Matipid lang talaga akong magsalita, lalo na kung toxic yung kaharap ko at kausap ko. Sarcastic at palaban na saad ni Trisha. Ako bang tinutukoy mo? Tanong ni Lumi habang itinaas pa nito ang kanyang kilay. Wala akong binabanggit ha, kung sino ang sinabi ko. Bahala ka na kung sino sa tingin mo. Nagpapakatotoo lang ako. Nang matipid akong magsalita kapag kaharap ko ang mga toxic na tao. Sahad muli ni Trisha na ikinaikot ng mga mata ni Lumi at nakita din yun ni Trisha kaya naman inikutan niya rin ito ng kanyang mga mata dahil kumukulo talaga ang kanyang dugo sa babaeng kaharap niya ngayon. Hindi niya rin alam kung bakit kumukulo ang kanyang dugo sa babaeng si Lumi matapos ang conversation ngayon ay hindi na nga umimik si Lumi. Hating gabi na. Nang matapos ang party, kaagad na humiga si Trisha sa kanyang kama dahil pagod na pagod ito at antok na rin siya kaya naman nakatulog ito na hindi nakapagbihis ng kanyang damit. Kinaumagahan ay maagang gumising si Trisha at ginawa niya ang kanyang routine. Tuwing umaga, maaga ring pumasok si Yuan sa kanyang kumpanya. Habang abala ito, ay napatingin siya sa pinto ng office niya nang may kumatok doon. Come in. Saad niya at bumukas naman ang pinto at pumasok ang sekretarya. Ito na po ang plano sa pagmamanage sa extra budget. Saad ng kanyang sekretarya at nilagay ang folder sa kanyang desk at lumabas na doon ang kanyang sekretary. Napatigil naman siya sa pagbabasa ng muling bumukas ang pinto at iniluwa doon si Troy. Anong kailangan mo? Tanong ni Yuan pero isinawalang bahala nga lang yun ni Troy. Mukhang bumababa ang standards mo sa babae ah. Saad bigla ni Troy na ikinataas ng kilay ni Yuan. Yung babaeng kasama mo kagabi, yun yung babaeng tinutukoy mo?
Simple lang siya, pero maganda naman. Kung mangi-insulto ka lang din, umalis ka na nga dito sa office ko. Istorbo ka lang sa ginagawa ko, alis. Saad nga ni Yuan, dahil naiinis nga ito na sinabihan ba naman niya ito na bumababa ang standards. Ibig sabihin, ganun kaliit ang tingin niya sa babaeng minamahal na niya na si Trisha. Napangisi na nga lamang si Troy. Pinagtanggol pa nga ni Yuan si Trisha at kung ano-ano pa ang pinagsasabi kay Troy. Gabi na at abala pa rin si Trisha sa paghuhugas ng mga plato. Pero parang kakaibang nararamdaman niya. Para siyang nahihilo na hindi niya maintindihan. Dati naman, napakarami niyang energy pero ngayon parang tinatamad siya. Nang matapos na siya, ay napagpasyahan nga niyang pumunta sa hardin at umupo doon sa duyan. Baka kailangan lang niya ng fresh air. Habang nandoon siya ay tinatanaw niya ang mga kumikislap na mga bituin. Bakit nandito ka? Tsaka gabi na, mahamog. Nag-aalalang saad ni Yuan na ikinagulat nito dahil may biglang nagsalita. Gusto ko lang panoorin yung mga bituin. Tsaka maaga pa naman eh. Saad ni Trisha at umupo naman si Yuan sa duyan. Mabigat si Yuan kaya naman nakadirekta ang duyan sa gawin niya na ikinadikit din ng mga balikat nilang dalawa. Ikaw, bakit ka nandito? Tanong din ni Trisha. Gusto ko ring panoorin ng mga kumikisap na bituin, lalo na at walang makapal na ulap pagkatapos maliwanag pa ngayong gabi dahil sa buwan. Malamig din ang simoy ng hangin. Makakapag-relax ka talaga. Mahabang sabi ni Yuan. Tungkol pala dun sa paniligaw ko. Gusto ko lang sabihin na maghihintay ako. Oo na. Saad nga ni Trisha at hindi na pinatapos pa ang sasabihin sa kanya ni Yuan at ikinataka din ito dahil sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin oo na? Tanong nga ni Yuan. Ang sabi ko yes. Pero kung ayaw, napatigil naman sa pagsasalita si Trisha nang biglang yakapin siya ni Yuan. Huwag mo nang bawiin yung sasabihin mo ah. Napanguso na lamang si Trisha at ngumiti dito na sinuklian din naman ni Yuan. Kung ganon, simula na ngayon ang panliligaw ko sa'yo. Hihintayin ko din kung ano ang magiging sagot mo. Saad ni Yuan na hindi inaalis ang tingin sa mga mata ni Trisha. Sinasagot na kita. Ha? What do you mean? Tila excited na tanong ni Yuan at naguluhan nga ito. Kasi ano? Doon naman kasi pupunta to, di ba? Sasagutin din naman talaga kita. Kaya ngayon, sinasagot na kita. At nakita ko rin naman kung gaano ka ka-sincere na kahit na nga kasambahay lang ako para sa paningin ng iba, pinagtatanggol mo pa rin ako at saka mukhang proud ka pa rin sa akin. Kaya pakiramdam ko, hindi naman ako magkakamali sa desisyon ko at hindi ko to pagsisisihan. Saad ni Trisha na ikinangiti ni Yuan. Kinaumagahan ay nagising si Trisha dahil sa tunog ng cellphone niya. Hudyat na may nag-message sa kanya. Hays, ang aga-aga. Sino naman tong nag-message na to? Saad ni Trisha at kinuha nga ang phone niya sa ilalim na kanyang unan. Kinusot niya muna ang kanyang mga mata bago binasa ang message. Good morning, baby. Sabi nga ni Yuan na ikinataas ng sulok ng labi ni Trisha. Good morning din. Kinikilig nga na sagot nito. Pumunta naman siya sa banyo para maghilamos. Nang biglang tawagin nga siya ni Manang Belen. Trisha? Tawag nga nito na ikinalingon nga niya sa gawin nito. Bakit po Manang? Magalang na tanong ni Trisha nang makapasok siya sa kusina. Dumating kasi si Ma'am Lumi. Nasa dining area sila ngayon ni Senyorito. Kaya naman dalhin mo tong juice at burger sa kanila. Abala kasi ang lahat. Kaya naman naisipan kong ikaw na lang ang magdala sa kanila. Ayusin mo at huwag kang gagawa ng pagkakamali. Mahabang saad nga ni Manang Belen sa kanya na ikinatango naman ni Trisha. At kinuha nga niya ang tray at pumunta sa dining area kung saan nandoon si Lumi at Yuan na nag-uusap. Nandito na po ang merienda nyo. Nilagay naman ni Trisha ang burger at ang juice at aalis na nga sana siya. Nang senyasan nga siya ni Lumi na lagyan ng juice ang kanyang baso. Kaya naman nilagyan na nga lamang niya ang baso at inilagay yon sa katabi ng kanyang plato. Ang baso na may lamang juice. Pero sa hindi inaasahan ay natabig ng kamay ni Trisha ang baso at natapon ang juice sa damit ni Lumi. What the hell?
Sigaw nga nito kay Trisha. Naku, sorry po. Hindi ko po sinasadya, promise. Pagpapaumanhin ni Trisha. Sorry po talaga. Sambit nga nito. Pero mabilis nga nitong tinampal ang kamay ni Trisha at namula ng bahagya ang kamay ni Trisha. Lalaban ko na lang po yung damit nyo. Ayokong labhan mo ang damit ko. Tilaan mo. Tumigil ka, Lumi. Saad ni Yuan at pinipigilan nito ang galit. And why? Mas mahal pa ang damit ko sa buhay niya. Isa lang siyang katulong. Mataray na saad ni Lumi at inikutan pa nito ng mga mata si Trisha. Can you please shut up, Lumi? Hindi niya sinasadya na matapunan ng juice ng damit mo. At kung sumababayaran ko yan, saad ni Yuan habang si Trisha nakayuko. Bakit mo kakampihan ang hampas lupang yan? Nang marinig yun ni Trisha, nagkaroon siya ng lakas ng loob para umalis doon dahil ayaw nga niyang makarinig ng masamang salita. Pero aalis na nga sana siya nang maisip nga niya na hindi siya pinalaki ng ganito ng kanyang magulang. Kaya naman bumalik ito. Excuse me, Miss Lumi. Sinabi ko naman po, di ba, na hindi ko sinasadya. At sa sinabi niyo na mas mahal pa ang damit niyo sa akin, diyan kayo nagkakamali. Dahil naniniwala ako na priceless ang kagaya ko. Kahit tanong niyo pa kay Sir Yuan. Sabi nga ni Trisha na tila ng aasar at umalis na nga siya. Nagtungo ng garden at umupo sa duyan at doon na nga lamang nagmuni-muni. Nang biglang, Trisha, tawag ni Yuan sa kanya pero hindi siya tinapunan ng tingin ni Trisha dahil hindi niya kayang harpin ito. Sorry, hindi ko talaga sinasadya yun. Pagpapaumanhin nga ni Trisha. Umupo naman sa duyan si Yuan at nahihiyang tinignan si Trisha. Bumaba naman ang tingin ni Yuan sa kamay ni Trisha na bahagyang namula. Pagkatapos ay hinawakan niya ito. I'm sorry dahil nasaktan ka. At alam kong hindi mo yun sinasadya kaya naman, huwag ka nang malungkot dyan. Ikikis talaga kita pag hindi ka tumigil sa nakabusangot mong muka. Napangiti na nga lamang si Trisha. Oo na. Hindi naman ako ganong malungkot. Sino kayang malulungkot sa kagaya niya? Sa pagtataray niyang yun, magpapaapekto ako? Hindi na lang, no? Sabi nga nito at napatawa silang dalawa. Punta lang ako sa kwarto. Huwag kang aalis dito, babalik ako kaagad. Saad ni Yuan na ikinatango naman ni Trisha at hinalikan ni Yuan si Trisha sa noo. Nang makaalis na nga si Yuan, ay inilibot niya ang kanyang tingin at nakita niya si Lumi na ang sama ng tingin sa kanya. Kaagad na nga rin itong umalis doon dahil nga nakita niya ang sweetness ni Trisha at Yuan. Kinagabihan nga, nag-vibrate na naman ang cellphone ni Trisha. Good night, my love. Message nga ni Yuan. Good night din. Never ngang na-miss ni Yuan ang mag-text sa kanya ng mga good nights, good morning, kumain ka na. Para nga siyang teenager kung magmahal. Ilalagay na nga sana ni Trisha ang kanyang cellphone sa table nang biglang mag-vibrate ulit yon. Nagtaka siya dahil number lang yon. Tinignan niya ang message at may picture na naka-attach. Ang picture nga nila ni Yuan kung saan nakadapo ang mga labi ni Yuan sa noo ni Trisha. Nakuha kaninang umaga. Nanlaki nga ang kanyang mga mata. Kung ayaw mong masira ang pangalan ni Yuan, umalis ka na dyan. At alam ko na kung anong sikreto mo. Ikaw pala yung babaeng pinakilala ni Yuan sa party. Kaya naman kung ayaw mong maging kawawa, umalis ka na dyan. Isa ka lang hampas lupa. Nang mabasa ang message, si Trisha ay naghinala na nga si Lumi yun. Dahil siya lang naman ang nakita niyang nandun sa garden ng mga oras na yon. Napatingin naman siya sa kanyang phone. Nang tumunog ulit ito, hudyat na may tumatawag. Sinagot naman niya kaagad ang tawag ng kanyang kaibigan. Hello? Bakit napatawag ka? Tanong kaagad ni Trisha nang masagot niya ang tawag ng kanyang kaibigan na si Kay. Malaking problema, Trisha. At hindi ko alam kung ano nang gagawin ko ngayon. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin kong hakbang. Saad ni Kay mula sa kabilang linya at halata sa boses nito ang pagod at pag-alala. Anong problema? Tanong ni Trisha. Nanakaw kasi ang 7.5 million at hindi ko alam kung sinong salarin. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko.
Kaya naman nakikiusap ako na pumunta ka na dito sa Spain. Ikaw ang nagmamay-ari ng kumpanya na to, kaya naman umalis ka na dyan sa pinagtatrabahuan mo. Gusto mo bang maging katulong na lang? Gusto mo bang api-apihin ka na lang nang nakakataas sa'yo? Gusto mo bang mawala na lang na parang bula ang mga pinaghirapan mo sa kumpanya na to? Kaya please lang, pumunta ka na dito. Tutulungan pa rin kita para masolusyonan ang problema dito. Mahabang saad ni Kay mula sa kabilang linya. Ilang segundo ang nakalipas nang walang umimik. Kay, nakapagdesisyon akong pupunta dyan at gusto ko bukas na. Saad ni Trisha at napabuntong hininga. Sige, ako nang bahala. Ipapasundo kita dyan kay Ara bukas. Anong oras ka bang alis dyan? Tanong ni Kay. Ipasundo mo ako kay Ara mga 8 p.m. Saad ni Trisha. Sige, ibaba ko ng tawag. Saad ni Kay at pinatay na nga ang tawag. Merong pagmamay-ari si Trisha na kumpanya dahil ang bahay na iniregalo ng kanyang magulang nung kaarawan niya ay house and lot. Nang namatay ang kanyang mga magulang, ay naisipan niyang ipagbili ang house and lot at ang pera na ibinayad niya ay ipinuhunan nun sa kanyang sariling negosyo at sa Spain niya yon itinayo. Ang kanyang kaibigan na si Kay naman, ang kanyang pinamahala sa negosyo dahil doon nakatira si Kay. Kahit na malaki na ang kinikita ng kanyang negosyo, ay nagtatrabaho pa rin siya bilang isang katulong at ang house and lot na ipinagbili niya noon ay nabili niya ulit. Paano nga ba nangyari to? Dati kasi, mayaman naman talaga ang kinagisnan na pamilya ni Trisha. Kaya nga lang, nag-bankrupt na ang kanilang kumpanya lalo na nang mamatay sa car accident ang kanyang mga magulang. Kaya ang totoo, siya ay tagapagmana. Isang araw, Manang Belen, may sasabihin po ako sa inyo. Saad ni Trisha sa mayordoma. Anong sasabihin mo? At umupo sa upuan. Magre-resign na po ako. Aalis na po ako ngayong araw. Pasensya na po kung ngayon ko lang sinabi. Saad ni Trisha. At bakit naman? Tanong ni Manang Belen. Pasensya na po kung hindi ko sasabihin ang reason dahil masyadong personal po kasi. Napatango na lamang si Manang Belen. Desisyon mo yan at hindi naman kita mapipigilan. Ako nang bahalang magpaalam nito kay Senyorito Yuan. Salamat po. Tsaka gusto ko po sanang humingi ng pabor sa inyo. Saad ni Trisha. Ano ba yun? Gusto ko po sanang bukas yun na lang po sabihin kay Senyorito na alis na po ako, nakikiusap ako. Bukas pa naman darating si Senyorito dito kaya naman bukas ko pa talaga masasabi. Kaagad na ngang dumiretso si Trisha sa kanyang kwarto para mag-impake ng kanyang gamit. Binigyan na din siya ni Manang ng kanyang sweldo sa kalahating buwan. Nang matapos na siyang mag-impake, ay naisipan nga ni Trishang gumawa ng sulat para kay Yuan. At nang matapos na yun, ay pumunta siya sa kwarto ni Yuan at hindi ito nakalock kaya naman nakapasok siya. Pumunta naman siya sa table ng katabi na kama nito at doon niya nilagay ang sulat. Tumambay siya doon ng 1 minuto at nagmuni-muni bago lumabas ang kwarto ni Yuan. Nang sumapit ang gabi, ay lumabas na nga siya ng mansyon nang nakatanggap nga siya ng text mula kay Ara na kaibigan niya din na nasa labas na ito. Bago siya lumabas ay nagpaalam na muna kay Manang Belen at pinagbuksan din naman siya ng gate ng security. Nakita nga niya si Ara kaagad kaya naman lumapit siya at nilagay ang maleta sa likod ng kotse. Pagkatapos umupo na nga siya sa front seat. Habang papalayo sila, ay tinatanaw ni Trisha ang mansyon ni Yuan hanggang sa mawala na sa paningin niya. Kaya naman napabuntong hininga na nga lamang si Trisha. Naalala nga nito ang isang gabing pinagsaluhan nila sa South Korea. At ito nga ay may nangyari sa kanila. Yun nga ang espesyal na nangyari sa kanila sa pagbabakasyon nila doon. Kaya naman pagdating nila ng Pilipinas ay super sweet nga sila. Sa isip-isip nga ni Trisha, goodbye my love. But I promise, I shall come back. Saad ni Trisha habang tinitignan ang litrato ni Yuan sa kanyang telepono. Napabuntong hininga naman siya ulit at napansin niya ni Ara.
Ang lalim naman ng buntong hininga mo. Alam kong kaya mong solusyonan ang problema sa kumpanya, pero parang may iba ka pang problema na hindi ko alam. Saad ni Ara. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na nga rin sila sa airport. Naghintay din sila ng ilang oras at nakasakay na nga sila sa eroplano. Papuntang Spain. Makalipas nga ang ilang oras nakarating na nga rin sila. Nang makarating sila sa bahay ni Kay ay kaagad silang sinalubong nito at niyakap ni Kay si Trisha na sinuklian din naman ni Trisha. Sa kabilang banda naman ay maagang umuwi si Yuan at kaagad na hinanap ng kanyang mga mata si Trisha. Si Trisha po bang hinahanap niyo? Tanong ni Manang Belen. Yes Manang, nasan siya? Tanong nga nito. Umalis na siya kahapon pa. Napatango na lang si Yuan at kaagad na pumunta sa kanyang kwarto. Dahil ang akala nga nito ay umalis lang si Trisha saglit. Pero pagpasok niya sa kanyang kwarto, napansin na nga niya ang papel na nakapatong sa kanyang table, kaya naman kinuha niya yon at binasa ang sulat. Ang nakalagay nga rito, pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Pero ito lang ang magagawa ko para maprotektahan ka. Huwag kang mag-alala sa akin at huwag mo din muna akong hanapin. I love you. Until we meet again. Tumulo naman ang luha ni Yuan nang mabasa niya ang sulat ni Trisha para sa kanya. Halos inabala na lang niya ang sarili sa trabaho at kapag namimiss niya si Trisha, tinitignan niya ang litrato nito na kung saan ay nakangiti ito ng malapad at katabi nito ang picture ni Kim Tae-young at sa Idol Cafe nakuha ang litrato na yun. Makalipas ang 4 na taon, nagpatawag ng meeting si Trisha sa kanyang kumpanya. Kaagad din naman nagsimula ang meeting. Ang grand opening. Napatigil naman sa pagsasalita ang executive manager nang biglang nagsalita si Trisha. Mukhang maganda yung plan para sa grand opening. Sigurado ako makakagawa ng malaking ingay. Okay rin for marketing kung gagamitin nyo. Kung magkakaroon tayo ng malaking cafe kids. Sa tingin ko magiging successful ang grand opening. Mahabang saad ni Trisha at tumingin sa executive manager. Yun din ang tingin ko. Saad ng executive manager at tumango naman si Trisha at tumayo at lumabas ng conference room. Akala ko magtatagal tayo dahil masyadong metikuloso siya. Saad ng isang member na nag-attend ng meeting at sinang-ayunan din naman ng lahat ang kanyang sinabi. Trisha, yung kumpanya pala sa Pilipinas ay may kaunting problema. Saad ni Kay. Habang kumakain sila, na ikinatingin din naman ni Trisha sa gawin ni Kay. Ha? Anong problema? Tanong ni Trisha at sumubo ulit ng pagkain. Si Ara kasi, na-ospital dahil sa sakit na appendicitis. Kaya naman, walang nagmamanage ng kumpanya mo doon sa Pilipinas ngayon. Saad naman ni Kay na ikinatango naman ni Trisha. Kung ganon, kailangan kong pumunta ng Pilipinas bukas. Ikaw na munang bahala dito. Saad ni Trisha at uminom ng tubig. Baby, we will be going home in the Philippines, okay? Saad nga ni Ara sa isang batang babae at hinawakan nga ang pisngi nito. Really, Mommy? Yay! It's my first time! Sabi nga ng excited na cute na bata. Oo, ito nga ang anak ni Trisha, ang anak nila ni Yuan. Ang naging bunga ng nangyari sa kanila sa South Korea. Kinabukasan ay bumiyahe nga si Trisha kasama nga ang kanyang cute na magfa 4 years old ng anak. Iniwan nga niya muna ito sa bahay niya doon. Mabuti na nga lamang at may mga yaya itong kasama. Pabalik sa Pilipinas. Nang makarating nga siya ay dumiretso siya sa bahay ni Ara. Nagpahinga na muna siya doon ng ilang oras hanggang sa napagpasyahan nga niyang bumisita sa ospital na kung saan doon na-confine si Ara. Saan po ang room ni Miss Ara Castillo? Tanong nga kaagad ni Trisha sa nurse. Room 120 po, nasa 3rd floor po ma'am. Saad ng nurse kaya kaagad siyang pumunta doon. Nang makita na niya ang room ni Trisha, ay binuksan niya ang pinto pero nagulat siya sa kanyang nakita dahil nandoon kasi si Troy na kaibigan ni Yuan. Trisha? Bakit hindi ka nag-text na pupunta ka pala dito? Saad ni Ara. Kasi lobat yung phone ko, kaya hindi ako nag-message sa'yo.
Saad ni Trisha at lumapit sa gawin ni Ara at napatango na nga lamang si Ara. Siya ka nga pala, ito si Troy Del Fiero. Troy, si Trisha Almero kaibigan ko. Pagpapakilala nga ni Ara. Nice to meet you. Saad ni Troy at naglahad ng kamay para makipag-shake hands. Nice to meet you too. Sabi naman ni Trisha. Parang nagkakilala na tayo dati. You look so familiar. Saad nga ni Troy. Ha? Yan lang ang tanging lumabas na salita mula sa kanyang bibig dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot. Alis na muna ako. Saad ni Troy dahil may tumatawag sa kanyang phone kaya tumango na nga lamang si Ara. Lumabas na rin ng room ni Ara si Troy. Si Troy ba yung tinutukoy mong boyfriend mo? Tanong ni Trisha at tumango lamang si Ara. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nanggigigil na tanong ni Trisha. Sorry kung hindi ko sinabi sa'yo. Huli ko na rin kasing nalaman na pinsan niya pala yung si Yuan. Saad ni Ara at nag-peace sign pa. Hindi niya lang pinsan yun kundi kaibigan niya pa. Saad ni Trisha at napabuntong hininga pa ng malalim. At dagdag nga nito, paano pag nagkita sila ng anak ko? Trisha, anak nyo, hindi mo lang anak. Sabi nga ni Ara. Bakit? Wala na ba yung pagmamahal mo kay Yuan? Diba umalis ka nang wala man ng explanation sa kanya? Hara, sana naman maintindihan mo. Hindi ko alam na buntis ako nung umalis ako. At saka, babalik naman dapat ako eh. Sobrang dumami lang ang problema sa kumpanya. Akala ko saglit ko lang masosolusyonan yun. Kaya yun, yung dapat na pag-uwi ko, na-delay nang na-delay. O yun naman pala eh. Di ba babalik ka naman pala talaga? So ano pang ikinakabahala mo? Sabihin mo sa kanya yon. Sabi nga ni Ara kay Trisha. Paano naman? Umabot na ako ng halos 4 years na hindi nagpakita sa kanya. Tiyak na galit na yun sa akin. Hanggang ngayon, wala pa ring girlfriend si Yuan. At sa tuwing tinatanong siya kung bakit wala pa siyang girlfriend, ang palaging sagot niya, may hinihintay daw siya. At alam kong ikaw ang tinutukoy niya. Alam mo bang wallpaper ka pa niya? Nakita ko kasi dati. Mahabang saad ni Ara at ngumuso pa. Makalipas ang 1 linggo, ay na-discharge na nga si Ara sa ospital. May gaganapin palang party mamayang gabi. At imbitado tayong 2 doon at nabalitaan kong dadalo din pala doon yung Lumi. Saad ni Ara at uminom ng kanyang kape. Napatango lamang si Trisha. Dadalo ka ba sa party? Tanong ni Ara at tumango na lamang si Trisha bilang sagot sa kanyang katanungan. Kailangan pa niyang bumawi sa Lumi na yon. 7:00 na nga ng gabi. Nakaayos na nga rin sila Ara at Trisha. Let's go? Saad ni Ara kay Trisha kaya naman pumunta na nga sila ng parking area at pumasok sa kotse. Manong, hintayin niyo na lang po kami dito. Magpahinga po muna kayo habang nasa party kami. Hindi naman po kami magpapalit. Saad ni Ara sa driver. Sige po ma'am. Pumasok naman na sila at naglakad na nga sa red carpet at agaw pansin nga silang dalawa dahil mga magaganda sila at lalong nakadagdag pa nga sa ganda nila ang nilagay nilang palamuti sa kanilang buhok at tenga at dumiretso nga sila sa table na bakante pa. At isa pa, dagdag din ang cute na si baby girl, Yana. Ito nga ang pangalan ng anak nila Yuan at Trisha. Sinama na nga ito ni Trisha dahil halos magwala na nga ito dahil matagal-tagal na nga rin siyang hindi lumalabas magmula nang dumating sila sa Pilipinas. Makalaan ng 30 minutes ay lahat ng imbitado sa party nakarating na kaya naman nagsimula na nga rin ang party. Sa kabilang banda naman, andoon din pala sina Yuan at Troy sa ibang mesa. Habang umiinom nga sila, napadako ang tingin ni Troy sa mesa ni Ara. Napansin naman yun ni Yuan kaya naman tumingin din siya sa kinaroroonan ni Ara na kung saan nag-uusap nga ang tatlo, sina Ara, Trisha at ang batang babae na si Yana. Bakit pamilyar ang mukha niya? Mahinang salita nga ni Yuan nang makita niya si Trisha. Napahawak naman siya sa kanyang dibdib nang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hoy Yuan, tawag ni Troy, ha? Gulat na saad naman ni Yuan kay Troy. Ano bang iniisip mo? Parang napapatulala ka dyan.
Tsaka bakit nakahawak ka dyan sa dibdib mo? Tanong nga ni Troy sa kanya. Wala. Pautal-utal nga na saad ni Yuan na ikinataas naman ang kilay ni Troy. Alam mo parang imposible. Pero parang nakita ko na rin siya eh. Tsaka yung boses niya, parang narinig ko na rin. Kaya lang, hindi ko lang talaga maalala pagkatapos. Nalaman ko pang kaparehas pa sila ng pangalan ni Trisha. Mahabang saad ni Troy, habang nakatingin ang mga mata nito kay Trisha. Sinong kinakausap mo? Tanong ni Yuan. Binaling naman ni Troy ang kanyang tingin kay Yuan. Siyempre ikaw, sino pa ba? Ang tinutukoy mo ba kanina ay ang kasama ni Ara? Tanong nga ni Yuan na ikinatango naman ni Troy sa kanya. Tinignan naman ni Yuan si Trisha. Pinagbasdang mabuti ito. Pati na rin ang batang katabi niya. Makalaan ng ilang oras ay nagpaalam na nga si Trisha na pupunta sa CR. Bumalik ka rin agad. Pahabol pa ngang saad ni Ara kay Trisha. Nang tapos na nga siyang mag-ayos, ng kanyang muka ay lumabas na nga siya pero nagulat siya nang makita nga niya si Yuan na nakatayo sa pintuan. Nang makabawi na nga siya sa pagkagulat, ay naglakad na nga siya palabas ng CR pero nakailang hakbang pa lang siya ay hinawakan ni Yuan ang kanyang palapulsuhan at pumunta na nga sila sa garden. Walang tao doon dahil ang lahat ay nandoon sa party at nagiinuman. Binitawan din ni Yuan ang kamay ni Trisha at humarap dito. Who are you? Bakit mo ako hinawakan? Nagpapanggap na sabi ni Trisha at nauutal pa. Pwede bang huwag ka nang magpanggap pa? Alam kong ikaw yan. Kaya naman, gusto kong sabihin sa'yo na, alam mo bang sobrang miss na miss kita? Madamdaming sabi nga ni Yuan, imbes na magalit ito. Ha? Pasensya na. Baka nagkakamali ka lang at saka, hindi ako yung taong hinahanap mo. Saad ni Trisha at tumalikod na para umalis, na nakaisang hakbang pa lang siya, kaagad niyakap ni Yuan si Trisha na ikinatigil niya sa paglalakad. Alam kong ikaw yan. Sinabi sa akin ni Ara kanina lang. Bakit? May nagawa ba akong pagkakamali nun? Sabihin mo. Alam mo kasi palagi kong iniisip kung ano ang nagawa akong pagkakamali. Pakiusap, mag-explain ka naman sa akin. Dahil imbes na magalit ako, pipiliin ko pa rin patawarin at intindihin ka. Saad ni Yuan at tumulo na rin ang kanyang luha. Sa mga balikat ni Trisha at naramdaman yon ni Trisha na pumapatak sa kanyang balikat na ikinalambot ng kanyang puso. Humarap naman si Trisha kay Yuan at nakayakap pa rin ng lalaki sa kanya. Nakikita din ni Trisha ang pamumula ng mga mata ni Yuan dahil sa pag-iyak. Itinaas naman ni Trisha ang kanyang kamay at pinahiran niya ang mga umaagos na luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Akala ko matapang kang lalaki, pero lampa ka rin pala. Patawad talaga kung hindi ako nagpaalam sa'yo bago ko umalis pero gusto kong sabihin sa'yo na gusto ko naman talagang bumalik eh. Nawalan lang ako ng choice dahil napakaraming problema doon. Gusto kitang kontakin, kaya lang ayaw ko makagulo sa'yo dahil alam ko may pinagdaraanan din ang kumpanya nyo. Yun ang sinabi sa akin ng kaibigan ko. Kaya hindi na kita ginulo pa. Hanggat sa tumagal na nga ng tumagal at akala ko galit ka na sa akin. Kaya naman natatakot akong magpakita sa'yo. Pero tumigil ka na sa pag-iyak mo. Andito na nga ako. Tsaka may sorpresa pa ako sa'yo. Saad ni Trisha at ngumiti ng malapad kay Yuan. Dahil sa mga sinabi ni Trisha ay niyakap na lang ni Yuan ito ng mahigpit at sinuklian din naman niya ng babae. Makalipas nga ang ilang araw, sinabi na nga ni Trisha ang lahat tungkol sa kanya kung bakit siya nawala. Dahil tagapagmana nga ito at meron nga itong sariling kumpanya sa ibang bansa na kailangan niyang i-manage. Dahil dati nga, nagkaroon nga ng isyu ang kumpanya niya at kailangan nga niyang mamahala doon. Pagkatapos nga niyang i-explain yun, pinakita na nga rin niya ang kanyang sorpresa sa lalaki. Ngayon nga ay nasa harapan na nga niya ang cute na baby girl na si Yana. Sino siya? Anong ibig sabihin nito? Bulong nga ng lalaki kay Trisha. Hindi nito pinarinig sa bata na tinatanong niya kung sino ito. Anak, say hi to your daddy. Siya yung sinasabi ko
na soon mamimit mo rin. Siya ang matagal mo nang hinahanap na papa mo. Talaga po, Mommy? Sabi nga ng kanyang anak. Pagkatapos nga nun hindi pa man nakakasagot, si Trisha ay tumakbo na nga ang bata at niyakap nga ang kanyang ama. Lumuhod din naman ang kanyang ama para nga magkapantay sila. Mahigpit din niyakap pabalik ang bata. Wow, ang ganda mo naman, sabi nga ni Yuan. Kanino pa ba nagmana? Pagbibiro naman ni Trisha. Sa akin kaya? Sagot naman ng lalaki at nagkatawanan nga sila. Para wala pong away, half-half na lang po. Kay mama at kay daddy po ako nagmana. Sabi nga ng batang si Yana at muli nga silang napatawa. Sinulit nga nilang panahong magkakasama nga sila. Hanggang sa isang araw, nakarating nga sa isang restaurant cafe sina Trisha at Yuan. At dito nga ang restaurant na kinainan nila noong isang yaya pa lamang si Trisha. Sa mansyon ni Yuan at galing nga sila noon sa pag-grocery. Teka, dito ba tayo kakain sa Idol Cafe? Tanong ni Trisha. Naalala ko kasi na fan ka ng BTS, diba? At naisipan natin kumain dito. Nagpunta pa nga tayo ng South Korea. At doon nabuo si Yana, diba? Pagbibiro pa nga ng lalaki sa kanya, namula tuloy si Trisha. Ang dami mo namang sinabi. Yun lang ang tanong ko eh. Naalala mo pa pala. Halika na, pumasok na tayo. Aya nga ni Trisha at excited itong pumasok sa loob ng Idol Cafe. Napamangha naman siya nang makapasok na siya dahil lalong gumanda ang Idol Cafe at marami ring mga taong kumakain na mga fans ng BTS. Pumunta naman sila sa table na bakante. Meron pa rin sila ng Kiss Your Bias, grabe, walang pinagbago dito. Saad nga ni Trisha at sumubo na nga ng kimchi na in-order nila. Nang matapos na nga silang kumain ay tumambay nga muna sila doon at nakipag-usap si Trisha sa kagaya niyang army hanggang sa napagpasyahan na nga nilang umuwi na. Makalipas nga ang 2 taon, abala nga ang lahat sa paghahanda dahil mamayang gabi na nga ay magpo-propose na si Yuan at mamayang gabi din ang dating ni Trisha at Yana mula sa Spain. May mga inayos nga muna ang mag-ina doon at pinramis naman kay Yuan na sa next na pagbalik nila ng Pilipinas ay for good na nga sila at muli na nga silang magkakasama at hindi na magkakahiwalay. Muli, pinatunayan nga ni Yuan ang tibay ng pagmamahal niya kay Trisha dahil hinintay nga niya ang dalawa. Pero may mga pagkakataong siya pa nga ang bigla-biglang bumibisita sa Spain. Mabuti na nga lamang at madatong siya. Nang sumapit nga ang gabi, nahanda na nga ang lahat. Yuan, malapit na daw sila. Saad nga ni Troy. Nakarinig naman sila ng busina ng kotse. Kaya naman ang iba ay nagtago na. Si Yuan naman ay kinakabahan at ang lakas ng kabog ng dibdib nito. Madilim ang paligid at ang ilaw ng kandila lang ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Nang makapasok na sila Trisha sa loob, ay ang pagsimula din ng pagtugtog ng musika na paborito ni Trisha. Unti-unting bumukas ang ilaw hanggang sa mabuksan ang lahat ng ilaw na ikinagulat naman ni Trisha. Dahil sa nakikita niya ngayon, hindi din siya makapaniwala kung panaginip lang ba yun o hindi. Kaya naman kinagat niya ang kanyang bibig at nakaramdam siya ng sakit. Teka, ano na naman ba tong pakulo mo? Tanong nga ni Trisha kay Yuan na nasa harapan niya. Hindi naman pinansin ni Yuan ang kanyang tanong bagkus lumuhod na nga ito sa kanyang harapan at inilahad ang singsing. Alam kong hindi ako ang lalaking pangarap mo na makasama kasi gusto mo ay si Kim Taeyong o kaya iba pang miyembro ng BTS. Pero handa akong suportahan ka. Samahan sa concert nila. Sasamahan kita na manood ng mga videos nila. Hindi nga ako si Kim Taeyong pero handa akong gawin ang lahat para mapasaya ka lang. Alam ko rin na ang OA ng pinagsasasabi ko, pero may isa akong importanteng tanong na kailangan ko ng sagot mo. Mahabang salita ni Yuan. Trisha, will you marry me? Tanong na nga nito na nakatingala kay Trisha at naghihintay ng sagot. Nakapalibot din sa kanila ang mga malalapit sa kanila. Say yes, Mommy! Sabi naman ni Yana at nagtatatalon pa nga.
Ito na mga nako na mamresure. Pero of course, yes, I will marry you. Saad na nga ni Trisha at ngumiti nang malapad kay Yuan at dahil sa sinabi ni Trisha, napatayo kagad ang lalaki at niyakap ang dalaga ng mahigpit at hinalikan ito sa noo, pababa ng pababa hanggang sa kanyang labi. Nilagay naman na rin ni Yuan ang singsing sa daliri ni Trisha. Congratulations! Sigaw ng mga naroon at lumapit na nga sa gawin nila Yuan. Teka, ang dami niyo pala? Akala ko, ang baby girl ko lang andyan dyan eh. Siya lang kasi yung may spotlight. Nahihiyang tanong ni Trisha at namumula na nga ang pisngi. Napatango na nga lamang ang mga to. Congrats! Saad ni Ara at kasama nito si Troy na nagbumati din ng congratulations sa dalawa. Makalipas ang isang buwan, ay kasal na nga nila Trisha at Yuan. Hindi na nga nila pinatagal pa dahil hindi naman sila bumabata. Nang makarating na nga ang lahat sa venue, ay nagsimula na rin ang kasal. Siyempre, flower girl nga ang kanilang unika iha na si Yana. Unti-unting bumukas ang pinto at nagsimula na nga ring maglakad ang bride. Sa aisle, nang makalapit na siya sa gawin ni Yuan at naglakad na nga sila papunta sa altar. Mr. Yuan Del Fierro, would you like to take Miss Trisha Almero to be your lawfully wedded wife, for better or for worse, for poorer or for rich, are willing to embrace her and protect forever and never leave her alone? Yes, I do, Father. Miss Trisha, now standing in front of you is the love of your life. Will you accept his love? And are you willing to accompany and support him forever? Yes, Father, I do. Sinuot naman ni Yuan ang wedding ring kay Trisha at ganun din si Trisha kay Yuan. Now, groom, you may now kiss the bride. Finally, saad na nga ng pare na ikinasigaw at ikinakansyaw naman ang lahat ng nandun. Itinaas naman ni Yuan ang belo ni Trisha. Pagkatapos ay hinalikan na nga niya ito sa labi. Nang matapos ang kasal ay hindi pa nagtatapos dito ang seremonya. Inaanyayahan po namin na pumunta ang bride sa gitna. Saad ng MC, kaya naman tumayo si Trisha sa kanyang upuan at inalalayan nga siya ni Yuan. Pumwestong na nga rin ang mga backup dancer sa harapan ni Trisha na ikinataka naman ni Trisha. Pumunta doon si Yuan sa pwesto ng mga backup dancer at nagsimula ng tumugtog ang Permission to Dance by BTS at sumayaw na nga sila Yuan. Napangiti na lamang si Trisha dahil hindi niya inakala na gagawin ito ni Yuan sa kanya. Makalipas nga ang 3 taon ay si Trisha abala sa pagbabantay sa kanyang 2 anak na sila Yana at Miko. Nandito na ako, saad nga ni Yuan nakakapasok pa lang sa kanilang kwarto. Nag-early out ka na naman? Saad nga ni Trisha. Lumapit naman si Yuan kay Trisha at niyakap ito at hinalikan sa pisngi. Namiss kasi kita. At ang baby natin. Saad ni Yuan at hinalikan nga si Yana at si Miko. Ngumiti na lang ng malapad si Trisha kay Yuan at hinalikan ito sa labi. Maraming nagsasabi na kapag kayo talagang dalawa ang nakatadhana, kahit dumating man ang panahon na magkahiwalay kayo ng landas, darating ang panahon na pagtatagpuin kayo ng tadhana at ang naudlot na pagmamahalan ay maipagpapatuloy. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig nila Yuan Del Fierro at Trisha Almero. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Carmelita Mendoza, Rene Malaso, Roger Santiago, Lourdes, Margarita Obanya, Nat Green Fox, Jane Rosario, Eleanor Banzuela, Tuan Hao Chua, Presbyteros Rose, Feli de la Cruz, Marvin Agimat Vlog, Annalyn Layao, Liza Monte, Marcelina Reyes, Dilma Ibardalaza, Remia To Kama, Susan Cornejo, Renalyn Bundal, Sherilyn Reneba, Luz Viminda Rivera, Cristal Hilario, Andy Bo,
Cecilia Mercer, Maria Socorro Saavedra, Gilbert Quesada Vlog, Corazon Messina, Carmelita Villapana, Evelyn Meller, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.